Grabe, ang ganda. Oh, Mayan, ang dalaga ni Berto. Hello po, tita. O, halika na, iha. Pumasok ka na dito sa loob. Halika, sumunod ka. Sige po. Tita, wala naman pong multo dito, di ba? Ay naku, walang multo dito sa pamamahay ko. At kung mayroon man, ako na ang kusang umalis. Takutin ako sa mga multo-multo na yan. Kaya halika na, pumasok ka na, at ililibot pa kita dito. Mag-enjoy ka sa bakasyon mo, ha? Halika na. Sumunod ka sa akin. Ang laki ng bahay, tita. I wonder kung nasan yung kwarto ni Papa nung mga binata pa sila. Bakit? Gusto mo ba doon ka na lang matulog? Pwede po ba? Pwede. Pwede naman, iha. Tsaka nalinisan ko na rin naman yon. O sige po. O halika na. O, sige na, iha. Maiwan na muna kita dito at magluluto muna ako doon ng merienda natin. Pabaka na rin maya-maya. Sige ho, tita. Bababa rin po ako maya-maya. Nakikita mo ko? Nakikita mo ba ako? Ayaw mo palang sumagot, ha? Ano ba? Sinasabi ko na nga ba at nakikita mo ko? Anong ginagawa mo dito sa bahay ng tita ko? Alam mo, kung hindi ka matahimik, maghanap ka ng taong makakatulong sa'yo. At hindi ako yun. Hi, tita. Good morning. Uy, iha. Gising ka na pala. O, mag-iisang linggo ka na dito. Kamusta naman ang stay mo? Hay naku, tita. Kung ako yung tatanungin mo, talagang na-enjoy ko talaga yung bakasyon ko dito sa mismong bahay ninyo, tita. Hindi po ba kayo nalulungkot na kayo lang mag-isang naninirahan dito sa ganitong kalaking family house? Ay nako, iha. Hindi mo lang alam. Lahat kaming magkakapatid ay nag-aagawan dito sa bahay na to. Inaawan nila ako ng sobra-sobra para lang makuha to. Para sa akin naman, hanggat hindi ako namamatay, ay hindi ko ibibigay ito sa kanila. Ay nako, iha. Mabuti na lang yung papa mo at sobrang bait. Hindi na nakikipagtalo sa akin. Curious lang po ako. Nagkaanak po ba kayo? Oo, meron. Kaso yung anak ko na yun, wala na eh. Nalunod kasi siya. Nagkatuwaan kasi sila ng mga barkada niya noon na maligo sa ilog. Kaya itong anak ko, hindi siya kaagad nakaahon. Kaya ayun, yun din ang ikinamatay niya. Tita, hindi ko po alam kung matutuwa po ba kayo o matatakot? May third eye po ako, tita. At nakikita ko po yung anak niyo ngayon. Lagi niya po kayong sinusundan. At kapag natutulog po kayo, palagi niya po kayong tinitingnan. At sa katunayan nga po, nasa tabi niyo po siya ngayon. Tita? Tita, bakit may dala po kayong maleta? Saan po kayo pupunta? Di ba nasabi ko sa'yo noon na kapag may multo dito sa bahay na to, ako na ang kusang aalis? Kaya sige na, aalis na ako. Ikaw bahala kung mag-i-stay ka pa dito sa bahay na to. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na rin dito.
Sige na. Baka masundan pa ako ng multo na yan. Aalis na ako. Tita! Hindi pwede to. Hindi. Kaya dali mo lang palang paalisin dito. Di mo man lang ako pinahirapan. Hello pa? Successful ang plano. Napaalis ko si tita mo rin. Kaya pwede na tayong manirahan dito. Tsaka sa inyo naman talaga tong bahay na to, di ba? Kasi dapat nasa bunsong anak na lalaki na pupunta ang family house. Kaya pumunta na po kayo dito lahat. Yes, lahat-lahat dahil tuloy na ang ating plano. At anong plano? Sinasabi ko na nga ba? At isa ka rin sa mga nag-aasam ng bahay na ito. Hindi ka multo? At naniwala ka namang uto-uto ka? Alam mo, lahat ng mga kapatid ko ay nagsisipunta dito at gumagawa ng paraan para makuha lang ang bahay na to. Pero gaya nga ng sinabi ko, hanggat hindi pa ako namamatay, hindi ko to ipibigay. Magpakumbaba naman kayo sa mga kapatid nyo, tita. Tsaka isa pa, sa bunsong anak na lalaki naman talaga napupunta ang family house at hindi sa'yo. Ano yun? Nagpakahirap ako sa ibang bansa para lang ma-renovate itong bahay na to, tapos sa kanya lang mapupunta? Sa inyo mapupunta? Talaga ba? Eh di sana pinabillboard mo? Huwag ka mag-aalala dahil papunta na dito ngayon yung pamilya ko at sinisigurado ko sa inyong dalawa na mapapalayas kayo dito. Yun ay kung makakalabas ka pa dito ng buhay. Anong gagawin niyo sa akin? Sige na, isako mo na yan. Ready na ang sako. Hello po. Ma'am, hindi po ba bag niyo po ito? Naiwan niyo po kasi sa bus kanina. Oo, yan pala yung naiwan ko kanina. Sabi ko na nga, be. Halika muna dito, pumasok ka muna. Baka nagugutom ka. Gusto mo ba ibaghanda kita ng makakain? May mga niluto pa ako dyan, kakaluto ko lang. Ay, wag na po kayong mag-abala, ma'am. Okay lang po ako. Hindi naman po ako nagugutom. Alam mo, ang swerte ko. Napakapalad kong tao dahil ikaw ang nakakita ng bag ko na yan. Alam mo, wala talaga akong masasabi sa'yo, kundi, ay, bait-bait mo. Sa totoo po niyan, ma'am, tinuruan po talaga kasi kami ng mga magulang po namin na kapag hindi po sa amin yung bagay, ibabalik po namin ito sa totoong may-ari. Ang swerte talaga ng mga magulang nyo sa inyo. Ako naman, yung mga anak ko, nasa abroad na sila lahat. Kaya madalas, nalulungkot ako dito. Huwag po kayong mag-aalala, ma'am. Kapag hindi po ako busy, bibisita po ako dito sa inyo. Malapit naman po yung bahay namin dito eh. Talaga ba? Last week, nawala si Agatha. Tapos kahapon si Joyce. Hindi ka ba nagtataka, Karen, kung bakit isa-isa tayong nawawala? Simula nung makilala mo yung Lucy na yan, yung bago mong best friend, siguro na-obsess na talaga sa'yo yung babaeng yan. Ayaw na siguro may ibang umaligid sa'yo, kaya isa-isa na tayong tinutsugi. Sana ma-realize mo yun, Karen. Oy, bes ha, sumusobra ka na.
pagbibintang na yung ginagawa mo. Nananahimik naman si Ma'am Lucy. Isa pa, ang bait kaya ng taong yun. Kaya hindi niya talaga deserve tong pagbibintang na to. Oh, dito na pala. Bes, ibaba mo na ako dyan. Karen? Kanina pa kita hinihintay. Alam mo, ipinagluto kita ng paborito mong ulam. Kapag ako na ang nawala, yun na yung sign na totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Alis na ako. Nakakaselos kapag may kaibigan kang iba. Gusto ko ako lang. Hello po, tita? Si Pia ho? Actually, tita, kanina ko pa po siya gustong tawagan. Kaya lang, wala pong sumasagot sa cellphone niya. Ang akala ko ho, nandyan lang po siya sa inyo, busy. Magkasama nga po kami ni Pia, pero nung isang araw pa po, nung nagpahatid po ako sa kanya. Po? Paano nangyari to? Ha? Imposible. Hindi totoo ang CCTV ipinapakita niyo sa akin. Hindi ako naniniwala. Sir, magpapaliwanag ho ako.